Healthy Saturday once again dito po sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Fea Chulay. Pag-uusapan naman natin ngayon ang mga peking gamot. At syempre, medyo sumideline naman tayo sa mga antimicrobials. Ito yung mga antibiotics na merong mga mag-asawa, magpinsan, magkabet o whatsoever na mga gamot. Ito ba ay nakakatulong ba talaga o nakakasama? At yung mga peking gamot, mamaya abangan nyo. Papakita namin sa inyo ang mga samples na mga peking gamot na nakikita sa sari-sari store. Qualified ba na maging isang mini botika? So alamin natin lahat yan sa ating celebration din ngayon ng November ang counterfeit drugs. Mas mahaba pa yung pangalan yan yung National Consciousness Awareness and Counterfeit Drugs. So, mas explain pa ng isang registered pharmacist na ating guest ngayon. Siya ay graduate sa UST Manila ng Bachelor of Science in Pharmacy and candidate na siya ngayon sa masteral studies niya. On process din yung kanyang Diabetes Educator Training Program for the registered nurses, registered R&Ds, and allied health professionals sa Institute of Studies on Diabetes, which is doon din ako graduate for my ambulatory diabetes na specialization. Yan sa haba UERR, ilang R na MC. Ayun. Sa kanyang work experiences naman, isa siyang consultant ng New Life Pharmaceuticals Incorporation sa Makati at nakabase yun doon and past president ng U-Link Medical and Diagnostic Center, Tanawan City, Batangas. Treasurer ng Pet Avenue Veterinary Supplies and Services, again in Batangas. Manager Marketing Regulatory Affairs ng Arcray Company Limited sa Philinvest Muntinlupa. Regulatory Affairs Pharmacist ng Blue Sky Trading Company in Binondo. And Instructor, IV Clinical Coordinator sa Perpetual Medical University. So, in short po, nililibot lang naman niya ang buong Luzon. Para lang po siyang isang bagyo na paikot-ikot dito sa Luzon. Sa kanyang mga affiliations, accredited out qualified person in industry regulatory affairs, all FDA and DOH processes. So, kung may kailangan kayo sa FDA, ay pwede kayong humingi ng tulong sa kanya. And active member rin siya ng Philippine Association of Medical Device Regulatory Affairs Professionals. Ito ay past president-elect siya ng Unified Laguna Pharmacies Association. So, lahat ng mga kagamutan, parang pagda-drugs, lahat ng usapang drugs, ay yan ang gagawin natin ngayon. Madonna Tumbaga Trinidad. Good morning, Donna. Good morning, Dr. Glenna. Ayan, isa nga pala siyang registered pharmacist. Ngayon, ano yung sineselebrate nating November? Yes, this month, nagse-celebrate tayo ng NCA National Counterfeit Awareness Week 2024. So, 1 week yun, celebration. Actually, ngayon ba yun? Third week? Yes. Eksakto, ngayon pong week, magko-commence siya this third week, diba? So, counterfeit drugs. Pag sinabing counterfeit, naku, ano ba yung counterfeit? Mga peke. Peke. Yan yung mga peking gamot. Peking gamot. Ayan po sa ating screen ngayon. Public health warning against the purchase and use of the following verified counterfeit drugs. Drug products, sinasabi nga natin, magbibigay tayo ng example. Pasintabi na lang po sa mabigyan ng brand. Pero po ito ay available naman po na binigay ng FDA, itong mga slides na ito, kaya po authorized naman po na ipalabas natin. Yes. So ito po ang example ng isang peking gamot. Yan. So yung slide na yan, Doktora, nasa ano yan? FDA website. So Food and Drug Administration. Public website sa Facebook. So familiar, parang
sikat to no? Sikat. Actually, Sikat. sige, banggitin na natin. Nandiyan na yung pangalan niya. Itago mo muna sa pangalan. Ay, itago. Hindi, nakalabas na yung pangalan ganun niya. ba? O, pwede na yan. Nakita nila sa screen. Ito yung Alaxan FR na gamot na may generic name na ibuprofen and paracetamol. Iniinom po ito ng mga pasyenteng masasakit ang katawan at nilalagnat. Yes. So, ayan po yung sample. Isang sample po siya ng original at peke. Yes. So, kung makikita mo dyan, dalawang photo yan, di ba? Yung authentic, yan yung original. So, as we know, ang tinatago sa pangalang Alaxan FR. Oh, yan. Ito ay mga sinasamsam ng FDA sa market kapag nakita nilang duda sila sa itsura. So, kung makikita mo sa dito sa kabilang side, yung counterfeit or peke, magkaiba yung sulat. Sulat pa lang, mas malaki tong peke, and yung authentic, hindi ganun ka lalaki yung sulat. At mas malinaw ang sulat nung tunay or yung authentic kumpara dito sa counterfeit or peke. Pangalawa, when it comes to packaging, kita mo, gusot-gusot yung peke. Diba? Yung ano niya, yung parang cover niya na white, yung clear. Yes. Medyo merong, akala lang natin na pindot or na dent lang. Correct. So, kapag pala counterfeit or peking gamot, ay makikita natin distorted. Hindi siya masyadong well-fitted, parang maluwag yung kanyang lalagyanan. So, beware lang po tayo ha, ayan na, kasi nga ay nabibili ito kung saan-saan. So, ano mangyayari kapag nakainom ka ng peke? Well, hindi natin alam kung anong effect sa bawat tao. But basically, hindi natin ma-expect kung ano talaga yung effect nung totoong gamot. So, it's either may adverse effect or hindi tumalab, yun ang pinakamasakit. Hindi ka gagaling. Or baka lumala ka pa, di ba? Yun na nga, kasi pwedeng ininom mo, tapos akala mo gagaling ka, tapos hindi ka pa gumaling, lumala yung sakit mo, and ang masama pa nito, paano kung magkaroon ng complications sa iyong kidneys? Yes. Diba? Correct. And other organs. So, ayan, kaya kailangan natin siyang alamin talaga, peke ba ito o totoo? So, imagine mo ha, Alaxan is a very common over-the-counter na gamot lang ito. Pero baka mapeki ka pa. Naku, no, hindi lang pala sa mga bags and damit. Meron ultimong gamot. Baka ang laman lang yan ay pulbos o harina. So, ingat-ingat po tayo. Tingnan natin yung susunod nating slide. So, ayan, meron ulit tayong isa pang peke. Naku, ito ay very common din na Decolgen Forte. Diretsahan na, wala ng blind item. Okay. So, ano mapapansin natin? Sa original, which is the authentic, and yung counterfeit, yung peke. So, paano natin siya madi-differentiate? Kasi parang parehong-pareho siya. Copycat, di ba? Oo, galing nila mangopya, no? Di ba? So, kung makikita mo dyan, Doktora, yung packaging pa lang yung kulay, hindi siya ganon kapareho, di ba? Another point, yung parang bottled yung color nitong counterfeit kumpara dun sa authentic na, kita mo, buo yung pagka-yellow niya. Buo yung Pero pagka-yellow. itong kabila, Ito parang bottled. Meron siyang ano, no, Dudok- patsi-patsi. Yan, mottled Patsi-patsi siya. Yung pagka-yellow niya. Yes. Pero yung original, buo yung talagang buong yellow. And then, Yes. medyo yellow gold yung kanyang packaging sa likod na nakalagay yung pangalan. And sa counterfeit naman, plain yellow. Yes. No? Yes. Hindi siya golden yellow. At napansin din natin, yung kanyang serial number sa original nasa taas. Ang kanyang expiration date nasa ibaba. Correct. So, yung sa fake, dire-diretso lang siya. Yes. So, ayan Saka na. iba yung iba yung font. Kung pansin mo, yung pagkaka-print nung batch number tsaka expiry date. So, magkaiba. Oo, magkaiba. So, titingnan nyo po muna yung mga gamot nyong nabibili. Kung ganyan ang itsura. Kasi, baka bili kayo ng bili, akala nyo gagaling kayo. By the way, itong Decolgen Forte ay para po sa sipon,
na may kasamang allergy, masakit ang ulo. So, sasabihin nila, pwede na rin ba ito sa mga may trangkaso? Kasi ang may trangkaso, may ubo, may sipon, masakit ang ulo. Kaya po natin na ibibigay ang mga merong phenylpropanolamine at chlorpheniramine malate and paracetamol. Kaya po nakaka-relieve din ng fever ang mga Decolgen is because of the paracetamol. At pero meron tayong precaution dyan, yung mga pasyenteng merong hypertension, mataas ang blood pressure, history of tumataas ang BP, kahit ayaw nyong tanggapin sa sarili nyo, basta tumataas ang BP nyo, irregularly taking medicines para sa hypertension, kung ayaw nyong uminom pa rin ng gamot sa hypertension, pero may hypertension talaga kayo, tumataas ang BP nga, ay wag po kayong iinom ng any gamot na merong phenylpropanolamine, dahil po, or phenylephrine, dahil po ito ay pwedeng mag-cause ng pagtaas lalo ng blood pressure leading to stroke and heart attack. So, hindi po gamot sa sipon ay safe na po. So, yun lang ay awareness kapag meron kang hypertension. At saka syempre, yung peke. Yan. So, meron pa tayong mga i-discuss na ano pa ba yung mga regulations natin na ginagawa kapag may peke? Regulations in terms of, ano ba yan, Doktora? Maging specific tayo. Maging specific tayo. Halimbawa, nakita nila na may peke silang nabili kasi alam mo ba na pati sari-sari store merong gamot. Nagugulat ako kasi pag nagtanong ang pasyente, ano yung ininom mo? Syempre tatanungin mo, may ubo, sipon, lagnat, uminom po ako ng mag-asawang gamot. Hindi pa rin sila nagdi-divorce, meron na tayo divorce bill pero ang gamot wala pa rin divorce bill. O baka magkakabet na naggamot, magpinsan, magkapatid o ano ba? Meron, ano ba yung mga kombinasyon na yan na gamot? Oo, may mga relasyon na rin ngayon ng mga gamot eh. Yun yung actually nakakalungkot talagang isipin yan na over-the-counter medicines nabibili kahit saan, no? So kahit sa mga convenience store, hindi lang sari-sari store. Oh yeah, convenience store. Convenience store, example, 7-Eleven, mga, yan, 7-Eleven and the like, and some supermarkets, meron na din sila. Oo. Pero nakakatakot talaga yung mga sari-sari store na kada kanto meron. 'Di ba? So, hindi, actually, dapat yon ay kinokontrol or hindi siya nire-recommend kasi dapat nating malaman na bago makapagtinda ng isang gamot, kahit na yan over-the-counter or prescription, kailangan, syempre, lisensyado ka ng Food and Drug Administration. So, ibig sabihin itong mga, for sure, meron namang permit ang mga convenience store na yung mga sikat. Yes. I mean, yung mga big convenience stores na may mga franchises, for sure, nag-abide din sa regulations. Kasi, syempre, takot lang nila na mapasara sila. Pero yung mga sari-sari stores na nagtitinda po ng mga amoxicillin at mefenamic acid na mag-asawa daw, na kapag konting may sakit, ay iinom na lang basta. Ang tanong, saan galing ang amoxicillin? Kasi ang mefenamic, pwede ka pang bumili sa butika, ibenta mo sa sari-sari store. Pero bawal pa rin yun. Pero yung amoxicillin, hindi ka makakabili ng basta-basta kung wala kang reseta. Tama. Paano sila magkakaroon sa tindahan, sa sari-sari store, at nakabili sila ng isang box? Kapag nagreseta naman po kaming mga doktor, ay 21 pieces lamang ng amoxicillin, good for one person kasi 3 times a day for 7 days. More than that, saan na napunta? Isang box pala, wholesale. Oo. Kasi, syempre, pag bumili yung mga tao, hindi man pwedeng yung stock lang nila is 21 pieces. Maaring yun ay reseta sa kanila na hindi nila ininom, binenta na lang nila. Kaya sila nakakuha. Pero, ikaw ba naman bilang isang owner ng sari-sari store, bibili ka lang ng 21 pieces for pambenta, isang tao lang ang pwedeng gumamit nun. So, maaring nakabili ito somewhere. Ngayon, ang tanong, saan nila nakuha talaga yan di ba? So, unang-una,
kailangan nating ipaalam sa lahat, sa publiko na dalawang klase ang gamot. Meron tayong RX or yung prescription. Pangalawa, meron tayong over-the-counter or OTC. So, yung mga kanina na pinakita na illustration or mga picture, yun ang tinatawag natin na OTC na mabibili kahit saan. O yan yung example, hindi mo kailangan ng reseta para Hindi kailangan ng bumili. reseta. Gamot OTC. sa ubo, sipon, vitamins. Correct. Ano pa ba yung pwedeng OTC? Gamot sa sakit ng ulo, gamot sa lagnat, Pagtatae. sa pagtatae, tapos mga antacids. Yes. Pwede rin yan na wala ka ng reseta. Tapos muscle pains. Ayan, pwede yan sa OTC, over-the-counter drugs. Pero merong mga pain relievers na nangangailangan pa ng special license. So, iba pa po yun. So, may nabanggit ka kanina doon na RX. Yes. Ano yung RX? So, yung RX, ito yung mga medisina or gamot na mabibili mo lamang sa butika, sa tamang bilihan, na dapat, bago ka makabili, makapag-present ka ng prescription o reseta na galing sa iyong doktor. So, sabi nga ni Doc Glenna, merong maximum number or treatment regimen na pine-prescribe ang isang doktor, depende kung ano ang kaso ng pasyente. Now, hindi makakabili ang isang tao. Katulad ako, for example, kahit pharmacist ako, in practice, na lisensyado, pabili ako sa butika, hindi niya ako i-issuehan ng gamot dahil wala akong reseta. Oo. So, hindi tayo pwede manghiram ng reseta. Nang may reseta. Correct. So, So, yan yung mga RX. O halimbawa may reseta po kami sa inyo na ginamit na antibiotics dati, hindi nyo na ibig sabihin nagkaroon ulit kayo ng sakit, uulitin nyo ulit yung resetang yon. Kaya po napapansin nyo, sa RX pagbabasa po kayo or sa prescription naming mga doktor, unang pangalan yung generic name. Pag meron naka-open close parenthesis, ito po yung brand name. And then may number sign, yung parang hashtag, ito po yung ilang piraso ang kailangan nyo or pine-prescribe namin. O, alimbawa, 21. Ibig sabihin, 21 pieces lang po ang pwedeng ibigay ng isang pharmacist dun sa pasyente. And merong SIG, ibig sabihin po nito, ito yung instruction kung paano nyo iinumin. Halimbawa, nakalagay 1 capsule every 8 hours for 7 days. So, computed na po namin yan. So, every 8 hours means 3 po sa isang araw, times mo sa 7 days, which is 21. Kaya po yung hashtag or number sign is nakalagay 21. So, ang mga doktor po, nagko-compute pa rin. May math din po kami, marami kaming math. So, ayan po, at hindi pwedeng gamot niya, magiging gamot din ni Maria. So, kanya-kanya po siya. Yun ang tinatawag na RX. Ano yung mga samples natin ng gamot na kailangan ng prescription ng doktor? Nabanggit mo kanina, Doc, yung pinaka-simple, yung mag-asawang gamot na yan. Oo, yan. Mag-asawang di pa nag-divorce plus, ano ba yan? Paracetamol. Or tetracycline, yan, mga, ano pa bang common? Cephalexin, mga antibiotics po. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit hindi kayo binebentahan kapag wala kayong reseta. Kasi po ito ay isang batas na. Diba? Meron ng memo na wag pong magbebenta. Ano po ang dahilan nito? Kasi nga po, sa dami ng cases natin ngayon ng dialysis at ng resistance. Ibig sabihin po, marami ang nasisira ang mga bato, ang mga iba pang mga organ sa katawan dahil sa kakainom ng mali na gamot. May tanong ako, Doc. Bakit ba, tuwing kailan ba, para sa kaalaman ng lahat to tuwing kailan ba nagpe-prescribe ang isang doktor na gaya mo ng mga tinatawag nating RX or example, itong mga antibiotics? Tuwing kailan? Ang antibiotics po ay hindi basta sumakit ang lalamunan mo, inubo ka na lang, mag-antibiotics ka. Or Hindi po ganun. Pag nilagnat ka, hindi rin po. Because if kayo po ay viral, let's say, yung uso ngayon, trangkaso, hindi po yan agad-agad binibigyan ng antibiotics, particularly the antibacterial. Kasi po, ito ay viral. So, ibig sabihin, ang ubot sipon na nagsisimula
at lalo na ang trangkaso ay cause ng virus. Ang virus po ay kusang mawawala. Dadating lang yan sa buhay mo, pasasakitin ka lang, sasaktan ka lang, iiwanan ka rin yan. Kusa rin siyang aalis kahit wala kang inumin na mga antibacterials. Kasi, paano ka iinom na ang sakit is virus, pero ang iniinom mo, bacteria. So, wala siyang connection sa katawan mo. Ngayon, pupunta sa katawan, pagkainom mo, wala. Idudumi mo lang siya and nakadamage pa siya ng organ mo dahil hindi siya kailangan pero nilagay mo siya sa loob. Akala nyo, pinoprotektahan nyo yung sarili nyo. Well, in fact, hindi po. You do more harm. Yon. So, kapag may infection at depende sa infection, anong klaseng infection, ang pine-prescribe nyo na antibiotic. Yes, Yun kapag yun. antibiotics po, kasi minsan, ang tingin nila kapag, Dok, hindi mo mabibigyan ng antibiotics? Gusto kong sabihin, palit na lang tayo. Ako, ikaw na lang dito kasi ikaw pa masusunod. Hindi po, kasi nga, hindi lahat ng cases ay kailangan nating mag-antibiotics. At alam nyo po ba na kapag lagi tayo nag-antibiotics nang hindi kailangan, tumataas yung ating resistance. Ibig sabihin po ay maaring hindi na kayo tablan ng gamot na yon. So, may level po ang antibiotics, pataas po siya ng pataas. Habang tumataas po ang level ng antibiotics na binibigay sa inyo, pamahal din siya ng pamahal. Totoo. Hanggang sa dadating yung time, wala na po kaming maibigay kasi resistant na kayo. Ay, may mga cases na ganyan, totoo yan. So, kapag nagkasakit kayo, ay nako, pahirapan na lang tayo. Madadown na, wala na kaming maibibigay na gamot sa inyo kasi tinatanggihan na po ng katawan nyo yung mga antibiotics na ito. Meron din tayong mga tinatawag na antiviral kasi 'di ba mga microorganisms nga to yung mga ibang gamot. So iba pa po yung antiviral. So ito naman ay kung common colds lang, trangkaso, hindi na po tayo nagbibigay ng antiviral. Water therapy lang unless COVID. Totoo. Kapag COVID, may mga binibigay tayong gamot. AIDS. AIDS kasi is a virus, so may mga gamot po dyan. At saka mayroon pa isa yung antifungal. Yan. Antifungal po na gamot, kapsula po, ay hindi lang po basta pinapahid, ito po ay kailangan talaga ng RX din. Kasi po, very potent or napaka maaring magdulot ng side effects sa atay. Kaya very careful din po kami sa pagbibigay ng gamot na ito. Kung kailangan lang. Kung hindi naman kailangan, wag na. Yan. So, tingnan natin yung next slide natin. Ayan, meron pa tayo, very common, antacid. Ito ay ang tinatawag na Kremil S. Ang daming chewable kasi ito ito po ay merong aluminum hydroxide, magnesium hydroxide. Actually, kaya sila kinumbine kasi the aluminum hydroxide ay can cause diarrhea, then magnesium hydroxide can cause constipation. Para ma-neutralize po, since pareho silang antacid, ay walang effect mag-LBM ka or mag-constipate ka kasi naging neutral. Yun po, kaya kinumbine yan. And meron siyang simethicone. Simethicone po, kaya po yan naandyan dahil para po umutot. Kasi diba, kapag may acid ka, ay iikot sa loob ng tiyan mo yung hangin. Ang asido po sa tiyan ay magkikreate ng acid kapag nagmatch siya sa good bacteria na nasa tiyan. So, ayan yun. Okay. And then, iuutot mo siya. Pero, tingnan natin, anong pagkakaiba? Kasi baka maloko tayo. Parang wala naman, di ba? Pero, ako'y natatawa dito. Tingnan mo yung authentic, tsaka itong print nitong counterfeit. So, yung box, yung nakabox po kasi sa pangalan ng gamot, yan ang tinatawag nating generic name. And then, after the generic name is the brand name. So, kung makikita mo yung peke, naputol na, hindi na buo yung box. Kita mo ba? Ay, oo nga. Diba? So, hindi ko alam kung sa pagkakagupit yan, pero basically, dapat yan ay nakagitna at hindi masyadong malinaw din yung pagkakasulat.
Tapos napansin mo yung sa peke, nasa side yung sulat nung mga bar numbers niya. Pero yung original, Nasa likod siya ng pa-side. Correct. Ay, hindi, nasa below. Nasa ilalim ang sulat. Pero yung peke, nasa Gilid. tagiliran. So basically kasi, kung mapapansin nyo, ang daming imprint nung batch number tsaka expiry date. Ang ruling, when it comes to labeling materials of medicines, dapat, kasi minsan may tingi eh. Hindi na tayo bumibili ng banig-banig or isang diretsong, 10 pieces per isang banig. Hindi tayo bumibili ng ganun eh. So, dapat yan, kapag ginupit, nandun pa rin yung information ng batch number tsaka expiration date. So, ito, hindi ako sure kung lahat ba may print or isang side lang, itong peke na side. So, yun, magkaiba din ng tawag doon, orientation ng pagkaka-print nung Yung kanyang batch number batch tsaka expiry date. So, iyan, ingat-ingat po ha. Ordinaryong gamot lang yan. Over-the-counter drugs din po yan. Mabili to eh. Mabili to kasi sa mga kapag nag-hyperacidity ka na, lalo na kapag kaping-kape ka na, nag-iipon ka ngayon ng Acidic, stickers. Siyempre, kakapihin ka, kaping-kape ka. Milk Tapos, tea, Doc! yung Isa pa milk yan, tea. diba? Sa mga Kasi kabataan. Ngayon, uso ang pagko-collect ng stickers para sa planners and tumblers. Pasko na nga pala. So, kaya yung ating mga pagkakape ay nag-lead to hyperacidity, and then later on, kailangan natin siya. Yeah. Yung Kremil S. So, baka mapeki tayo, kaya pala hindi gumagaling ang ating mga hyperacidity ay dahil po sa peki na pala, harina lang ang laman. Tingnan natin yung ating next slide. Ayan, nakalagay. DILG Memorandum Circular Number 2022-025. Teka, ano nga ba yung NCWAM 2024? So, NCWAM, yan ay acronym for the National Counterfeit Week Awareness Month. No? So, every year, merong week during third week of November, talagang sineselebrate ng Philippine government tungkol dito sa mga peking gamot. So, binibigyan na siya ng importance. Yan. Kasi nga, para may awareness din tayo. Dahil, mahirap na mapeke. Ang mahal din ng gamot ngayon. Tapos, mapepeki ka pa. Tapos, mapapansin natin dyan na nakalagay sa Circular Number 2022-025. So, ibig sabihin, year 2022 pa yan. Sinabi 2022. nila, simula noon, applicable pa rin yan hanggang ngayon na, ano yan? Dispensing, ano pa? Selling. So, kung mapapansin natin to, ito ay memorandum from the local government. DILG to. Kasi nga, sari-sari store, maliliit na mga outlet, no? Na pwede mong bilhan. So, FDA is on the national level kasi. So, hindi na nila kinakaya yung napakaraming manufacturer, botika, retail outlets, trader, na minomonitor nila buong Pilipinas. So, ang FDA, they have in collaboration with the local government, kaya inilabas itong memorandum circular na to, 2022. 2022, pero applicable pa rin yan hanggang ngayon. From 2022, binigyan na rin ng power sa mga local governments to monitor itong dispensing, pagbebenta, reselling. Meron ba nagre-resell? Pati ba namang gamot ngayon? Pagkakatubuan mo, paano yun? Halimbawa, bibili ko, tapos ire-resell ko sa'yo. Diba? Parang, grabe no, talagang pagkakatubuan na lang lahat ng gamot. So, wala pa dyan, doktora, yung online selling, no? Oo, so, wala ito pa. ay lang, sa mga local level, bawal na, di ba? Bawal. So, how much more pa yung mga online selling? Ito, speaking of online selling, actually, one time, nag-browse ako, nakita ko dun yung diazepam, which is a benzodiazepine, tranquilizer po ito, nakalagay lang dun as label, pampatulog. You can buy online? Binibenta online? Binibenta online. Tapos,
Alam ko lang siya na siya ay isang diazepam, isang brand. At syempre, kapag yellow kasi siya, it's the 5 milligrams and the blue one is the 10 milligrams. Since aware ako dun sa mga gamot, nakalagay sa kanya, blue. So, naka-front lang. So, kita mo, blue tablets. Wala yung likod. Hindi nila pinakikita. Ang tanong, paano sila nagkaroon nito? Isang regulated drug ito. Which means, kailangan pa ng S2. Yes. Okay. So, yung S2, ipaliwanag mo yung S2. Okay. So, nabanggit ni Doktora about regulated drugs. So, kanina, dalawang term lang yung binanggit natin tungkol sa gamot. Meron tayong RX or yung prescription. Meron tayong OTC or yung over-the-counter. Itong pangatlo na binabanggit ni Doktora ay ang mga regulated drugs. So, ano ba itong mga regulated drugs or controlled substances na tinatawag? Ayan ha, matakot na kayo kasi regulated drugs, controlled substances. Naku, Yes. parang, alam mo na, pang-addiction ito. Okay. So, itong mga controlled substances na to, ito yung merong mga addicting effects, addicting substances na gamot siya, usually for pain, for anxiety, yung mga gamot na yan. But, meron siyang masarap gamitin. No? Kasi ma-high ka talaga. Correct. So, meron siyang effect sa Brain. sa brain na nagkakos ng addiction. So, itong mga controlled substances na to or mga regulated drugs, hindi ito mabibili ng basta-basta sa isang botika ng ordinaryong prescription. Yes. Hindi yung basta may reseta ka lang bibili na hindi po. Yes. So, ang tawag natin sa prescription na kailangan i-present ng pasyente para maka-avail ng mga regulated na gamot na to ay tinatawag natin na yellow prescription. So, yellow, technically, kulay dilaw talaga siya. Oo. Diba, Doktora? Kasi 3 kopya po yan. Dilaw po yung kopya, tapos may maiwan na pink, may maiwan na green. Yes. Sa 3 copies na yon. Yung yellow kasi, yun yung original, tapos nakaduplicate siya sa green at saka sa pink. So, yung isang kopya po ay napupunta po yan sa PIDEA, at yung pangalawang kopya po ay naiiwan sa botika, na kung saan kayo bumili. Pangatlong kopya po ay naiiwan po sa pasyente. So, 3 kopya. And kami pong mga doktor, meron po kaming special license para lang po makapagreseta ng mga ganitong gamot. Hindi po lahat ng doktor ay may pang lisensya para maireseta ang mga gamot na ito. Ano example? Yun nga nabanggit mo na para sa brain. Ito po ay yung mga tranquilizers, mga gamot sa anxiety, nagkakaroon ng effect din sa convulsion, mga phenobarbitals, at iba pa pong lalo na sa mga pain relievers na ginagamit po sa pag-anesthesia. So, in other words, yan yung pampakalma. Pampakalma, oo. Kaya kapag po uminom ng anumang gamot, actually do sa regulated drugs, except for some, mas konti yung hindi nakakaantok. Kalimitan po sa kanila ay nakakaantok at may effect sa brain. Kaya po nagkakaroon ng addiction. Well, may isang gamot para sa pimples. Pimples mismo na ginagamit kami, pero kailangan mo pa rin ng S2. S2 po kasi yung tawag sa lisensya naming mga doktor para po mabili lang itong regulated drug na isotretinoin. So, ito po ay gamot sa pimples. Bakit masyadong mahigpit? Kasi po, bawal siyang mainom ng basta-basta, lalo na pagbuntis. At kung sino lang basta ang iinom dahil minomonitor po namin ang mga maraming parameters at lalo na ang pagbubuntis ng isang pasyente na may isotretinoin dahil may effect po itong masama sa bata sa kanyang pinagbubuntis. So, ayan po. Naku, nakaka-addict talaga yung pain reliever na yan, di ba? Totoo. So, balikan ko lang, Doc, tungkol sa prescription, yellow prescription. So, tama, hindi basta-basta kahit sinong doktor ay pwedeng makapagreseta ng ganyang klaseng gamot. So, only those na merong specific license, specifically S2 license, at
hindi rin basta-basta mabibili online. So, ang isang butika or establishment, para makapagbenta ng ganitong gamot, meron ding license na tinatawag na S2 license naman, which is being controlled by PDEA. Oo, kaya pag po nakakita kayo ng mga, uy, ang mura, na pangpakalma nakalagay. Diazepam yan. Nako, pwede kang mag-respiratory depression. Hindi ka na lang magising kasi hindi na bumuka ang iyong lungs. At nakaka-addict po ito. Meron na rin kasi ako nakita mga isotretinoins online para sa pimples. Wag na lang po kayong mga haspang bumili at mahal po siya. Tapos sabihin nyo, bakit mura dito? Dito na lang ko bibili. Nako, mga maaring ito ay peking gamot. Kasi nga po, ito ay mas mahigpit pang ibinibenta sa mga butika kaysa sa mga RX o mga antibiotics. Ganun po siyang classification na masasabing maraming effects sa brain. So, ano pa ang ating didiscuss? May slide pa ba tayo? I think dalawa pa yung slide. May susunod pa. Welcome to Ayan. Merong nakalagay, verification of products and establishments. Paano natin malalaman na ang inyong nabili ay peke o hindi? Yan. Ito yung pinakamaganda na inilabas ni ni FDA Philippines kung paano magiging ma-verify ang isang produkto at ang isang establishment kung nakarehistro sa kanila or kasi nakarehistro lang sa FDA means authentic. Authentic. Legit siya. Legit siya. Yes. Kasi ang dami po ngayon ng mga produkto, kahit pagpapaganda, kahit po yan ay sabon, toner, o sunblock, o anuman po yan na ipapahid nyo sa inyong mukha, dapat po ay nakarehistro sa FDA. Kapag po wala siyang FDA permit, siya po ay isang peke. Peke siya. Or hindi po siya inaalaw ng FDA dahil baka nag-apply pero bumagsak dahil po hindi siya safe. Okay. So ito, nilabas to ng FDA para sa public. Para, kung mapapansin mo dyan, Doc, products and establishment. Bakit pati establishment? Yan. Okay. Bakit may establishments? Ibig sabihin, na establishments, mga buildings o mga butika. Correct. So, hindi lahat ng nagtitinda. Kunyari nga, ay sari-sari store, diba? Supposedly, dapat may lisensya siya coming from FDA. So, ang isang butika, hindi lahat ng butika ay legit. Kumot may tindang gamot or mga cosmetics, ay legit siya. So, kailangan din nakarehistro sa FDA. So, kailangan ng mga produkto na ititinda ng isang butika or any establishment should be registered with the Food and Drug Administration. So, makikita mo ito sa FDA website. Kung gusto mong tingnan, halimbawa, ay isang produkto. Na produkto, tapos gusto mo malaman kung totoo siya, o baka mapahamak ka, lalo na yung mga ipapahid mo sa iyong mukha. Correct. Baka kung instead na magumanda ka, ay hindi, kabaliktaran na lumabas, gulo-gulo na yung mukha mo. So, para malaman mo kung original siya, ay pumunta kayo sa FDA website. Yes. So, may portal sila doon about verification of products and establishment. Easily accessible naman yon. You can check it. Sa public can check it para ma-check mo kung anong gusto mong, kung meron ka makitang produkto at gusto mong i-verify nga kung nakarehistro or isang butika na suki mong binibilihan, nakarehistro ba o hindi? Diba? Pwede mo ilagay din doon, sari-sari store ni ganito. Yes. Yeah. Kasi meron silang tinatawag na Ron PD, which is retail outlets for what you call this, OTC meds. Meron din yon, no? So, kailangan nakarehistro din sila with the FDA. So, yung malalaking mga convenience stores, pag kinlik mo siya doon, makikita mo siya, nakarehistro. Per branch, ha? Per branch. Paano kapag online seller? I-check mo yung kanya, di ba may store naman yung online seller? I-check mo rin kung authentic, kasi baka bili ka ng bili, yung pala, peke yung store na yun. Hindi siya nakarehistro. Maaring kinukuha lang din niya kung saan-saan yung mga gamot at ikaw naman ang bili ng bili, nabibiktima ka. Correct. Typical example, online selling. May mga butika, malalaking butika, naggumagawa ng online selling. May W, may M, may R. Oh, diba? Parang alam ko yan. Alam mo ba? So, nakikita mo sila, nagbebenta sila online. So, si FDA, meron din siyang requirement for
online selling. Kailangan mo siyang i-add as an additional activity. For example, a certain butika na malaki, si W, gusto niya mag-online selling. Aside from retail service, meron din siyang online service. So, it must be also reported to FDA kung ano-ano yung mga activities na ginagawa ng malalaking mga establishment. Ito po ay hindi naman dahil sa pinaghihigpitan ang pagbili natin ng mga gamot o pinahihirapan ng mga tao, kundi nire-regulate lang po natin upang sa ating kapakanan lang din. Kasi kapag po tayo ay basta bili lang ng bili ng mga gamot at peki pa ito, lalo na pong napapasama. So may tanong nga dyan, paano kung generics ang bibilin? Okay lang po ba? Generics. Generic means walang brand, no? Ito ay... Ang generics naman, meron nga tayong law. It's a law. Yeah, Signed it's a by, law. diba? So, yung generic name niya, ang nakalagay sa gamot, effective po ba kahit hindi na branded yung iinumin ko? Well, if it is registered, as long as it is registered with the Food and Drug Administration, a generic drug, even without brand, is safe, pure, and effective. Oh. Again, kapag meron siyang narehistro sa FDA, complies with all FDA requirements, kahit walang brand or unbranded generic, may visa po yun. May visa kasi meron akong mga pasyente na merong sakit na diabetes. So, sabihin, generic lang po kasi iniinom ko. Make it sure muna kung talagang legit yan. So, titingnan mo yung FDA lang naman talaga. Even it is a generic name lang ang nakalagay. Kasi talagang kapag kami nag-prescribe, karapatan nyo pong bumili ng brand. Ng brand na gusto nyo at swak sa budget nyo. And kailangan po namin maglagay din ng generic name and the brand name. If we prefer na ito yung brand, kasi ito talaga yung sigurado subok na namin. Pero po, may choice pa rin kayo, kaya po naglalagay ng generic name. Kaya lang, may mga pasyente sa generic na gamot, uminom lang siya, walang talab. Ganun ba? Oo, so ibig sabihin, harina lang yung laman. So, kailangan po ay inyong basahin maigi if yung mga peking gamot na ito ay nakaregistered ba talaga sa FDA. So, what we are telling is, okay lang po ang generic na gamot. Paano mo malalaman, Doc? Ito question. Paano, example ako, public. Paano ko malalaman tong generic na to? How can I check with the FDA? Wala nga siyang brand. Dapat legit yung store mo. Okay, isa yun. Isa. Pangalawa, required for the labeling requirement, part ng minimum labeling requirement sa rehistro ng gamot bago rehistro with FDA, kailangan naka-appear yung DR number. Yun. May number po talaga yan na naka-registered. Yes. So, yung DR number, importante yun. Kasi ito ang binibigay na drug registration number bawat isang produkto na inirehistro. For example, cosmetics naman. Cosmetics, yes. Isa-isa CR number or PN number. Oo. For example naman, food FR number. Yun. So, dapat nakalagay yon sa label ng mga produkto. Kahit po yan ay mga supplements, juice pa po yan, o kapsula, o anumang mga kinakanaw nyo kay kape pa yan, na may pampapayat, kailangan po yan ay merong paring rehistro sa FDA. Yung mga, kasi uso ngayon kape na may pampapayat, may collagen, meron ganyan-ganyan. Ang dami na pong lahat-lahat nakalagay. Para maging sure po tayo na safe, na nakapasa sa mga requirements ng FDA, ay siguraduhin po natin for verification, punta kayo sa website. Yes. Sa portal, i-click mo lang, enter mo lang yung registration number or product name or manufacturer, lahat ng detalyeng meron ka, then you can verify there. May mga listing sila doon. Kasi minsan po, nagpepeke yung iba, naglalagay ng kunwari, FDA, gantong number, ganito.
Di naniwala ka naman kasi nakalagay FDA. Pag-verify mo, iba pala siya. Totoo. So, maging alerto po User tayo. yan, ha? Nakigamit Oo, lang. Nakigamit lang. Wala lang. Nag-invento siya ng sarili niyang number. Randomly. Random. Oo. May mga ganyan para lang masabing registered kami. Pero kapag verify, nag-usisa po kayo, ay hindi. Paano kapag may na-discover silang mga ganung gamot? Saan magre-report? Okay. So, yung reporting, meron din sa portal ni FDA. Meron dong isang portal na, yun nakita nyo kanina na parang merong magnifying glass. So, yun yung makikita nyo na illustration. Doon ka pwede mag-report. Yan. Isumbong nyo, anonymous naman kayo. Oo. Anonymous, hindi naman po kayo kakasuhan, di kayo babalikan ng kung sino man na sinumbong nyo. Kayo lamang ay isang concerned citizen na nagmamagandang loob para sa ating mga kababayan. Kaya kayo po ay magiging isa pang bayani na hindi po papangalanan ang ilalagay ang inyong identity para hindi kayo hanapin nung sinumbong nyo. Confidential yun. Confidential po yan. Ipoprotekta ang inyong identity. So, naku, ang bilis ng ating oras. Yung ating slide kasi yan yung ating message talaga sa ating mga kababayan. Sa ating last slide, ayan. Beware of fake medicine. Paalala sa atin ng National Consciousness Week against counterfeit drugs. So, ayan po ha. Anong iyong masasabi as final message, take-home message sa ating mga kababayan? Okay. So, ito ulit, ito po yung ibig sabihin ng acronym na NCWAC, week, W yun no? So, National Consciousness Week Against Counterfeit Drugs. Again, counterfeit means peke. So, bilang huling pasalita, laging sinasabi natin, peke, wa-epek ang peke. Yan. Wa-epek ang peke. Baliktarin mo lang, no? Wa-epek, peke. So, doon tayo mag-iingat, kahit na mura yan, but then, maaari ka namang mapahamak or hindi ka gagaling, di ba? Lalala ka pa. Habang may sakit ka, yung komplikasyon, lumalala. Totoo. Kasi hindi nagagamot yung mismong sakit, mas lalong lalaki pa ang gastos dahil sa mga komplikasyon. Okay, so ulitin natin. Wa-epek ang peke. Yan. So, ayan po ha. Yun na lang ang tandaan nyo, wa-epek ang peke at meron na po tayong mga binigay na ilang samples paano kayo magmamatsyag sa mga inyong over-the-counter drugs. At again, kapag po mga antibiotics, wag po basta-basta iinom, magsi-self-medicate dahil po instead na gumaling kayo, baka lalo kayo mapahamak. At wag po magalit sa mga pharmacies kapag ayaw po kayong bentahan dahil nasa batas po yan na kailangan ng reseta. Kapag naman kayo ay binentahan ng antibiotics na wala kayong reseta, minsan sinubukan at binentahan kayo, kayo naman po ang magsumbong sa FDA. Kasi bawal po yun. So, tama, di ba? So, maraming salamat, Madonna Tumbaga Trinidad, isang registered pharmacist. Ito po ay pangatlong taon na niya every November na dinidiscuss po namin to paulit-ulit sa ating mga kababayan para ma-remind. Tama. So, thank you, Doktora, for the time lagi. No? Oo, it's a pleasure na updates di ba? Yes, it's always a pleasure na magbahagi ng mga ganitong kaalaman para sa ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino. So, thank you again. Thank you rin sa iyong oras. Again po, bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.